Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your, sabihin niyo mga po, in all your ways, submit to Him. He will make your paths straight. We are talking about the subject, favorite na intro ko yan. We are talking about the subject, complete yet misplaced. Mga kapatid, one of the things, the most, wag na ako mag-English, isa sa mga bagay na ayaw natin, alam niyo kung ano yun? Kapag nasasayang. Sino dito yung kumpleto yung effort, pero nasayang lang? Kumpleto yung update, pero mali nang in-updatean? Oh, parang pag-uusapan natin yung katabi mo Kumpleto ng iyak, pero mali nang iniiyakan. Kumpleto ng requirements, pero mali ng pinag-applyan. Di ba minsan, nagtataka tayo at minsan nakakainis kung bakit kumpleto naman tayo ng ginagawa natin, pero nasasayang talaga. Alam niyo po, ang isa sa mga dahilan kung bakit nasasayang, kasi mali ng pinaglalagyan. Baka kaya minsan akala natin feeling empty tayo, pero ang totoo, mali pala, in the first place, mali pala talaga yung lugar na pinanggagalingan natin. O kaya, sayang talaga yung effort Kumbaga, isa kang turumpo pero umiikot ka sa damo. Amen? Sayang yung pag-ikot, no? Kung hindi, anyway, at least na-gets you po yung point, nakapag-set up na ako. Well, mga kapatid, hindi lang po ito pag-uusapan natin sa ministry. Lahat po tayo may inuuwi ang bahay. Lahat tayo may inuuwi ang tahanan. Minsan, nakaka-exhaust kapag uuwi tayo ng bahay, na feeling mo, ako yung breadwinner Ginawa ko naman lahat Pero bakit parang kulang? Parang hindi sapat. Bakit parang may mali? Yung tipong, ikaw na yung nagtatrabaho sa gabi, nag-aaral ka pa sa umaga, pero parang wala pa rin nangyayari. Pagkatapos, pupunta ka pa ng Sabado sa church. Tapos yung pag gusto yung mga kasama mo sa church, kasi yung drummer, attitude din yung kumakanta, no? Parang, tapos yung pakasundo si pastor, kasi kinokorek ka lagi. Minsan gano'n, no? Natanong niyo na po ba mga kapatid, na kung minsan bakit napupunta ako sa ganitong sitwasyon, na okay naman yung puso ko. Gusto ko naman maglingkod sa Panginoon, pero parang di pa rin sapat. At minsan po ba, natanong niyo na rin sa sarili ninyo, bakit nga ba ako nandito sa church? Bakit nga ba ako nandito sa relationship na to? Bakit nga ba sinagot to? Parang di naman siya gwapo. Amen? At alam niyo po ba mga kapatid, isa sa mga pag-uusapan natin, yung katabi mo, gustong-gusto niya yung reciprocate. Alam niyo yung reciprocate? Pag sinabi mong reciprocate, kung ano yung ginagawa mong effort, ine-expect mo na ibabalik din sa'yo. Hindi mangyayari yung reciprocate kung hindi kayo parehas align. Amen? Hindi mangyayari, tignan mo yung katabi mo, committed yan. Pero hindi babalik sa kanya yung pagiging committed niya, kung mali ang sistema. Imagine, committed ka sa isang bagay, pero yung sistema mali. Sayang, di ba? Ibig sabihin, isa sa mga reality ng buhay natin na nasasayang talaga yung effort natin. Dahil sa misplace, dahil sa mispoint. At yan ang objective po natin sa mensaheng ito. Ang objective natin is to find the right place, the right time, the right point para sa ating mga effort. Mga kapatid, gusto ko lang pong linawin, disclaimer lang po, hindi sa effort mo kaya ka naligtas. Unahin ko na po. Hindi dahil sa grabe pananampalataya mo kaya ka naligtas, kasi minsan may mga times na wala kang pananampalataya. May mga times na nagwo-worry ka, kanina pinag-aaralan namin. Warrior ka ba o warrior? So, naligtas tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At yan ang pag-uusapan natin. Okay, may kinakalbit si engineer natin yan At ang objective natin, nasabi ko nga po kanina, is to find the right place, the right timing, the right
point para sa ating effort. Merong isang kwento sa Biblia, 3 points lang po yung pag-uusapan natin. Medyo kinakabahan ako kasi parang ang seryoso po ninyo. Sabihin nyo nga po, Amen. Yes, thank you Lord. Merong isang kwento sa Bible na kung saan tama naman yung ginagawa niya, pero nahuli siya ng ating Panginoon. May isa siyang bagay na hindi niya pa kayang gawin. Naalala niyo yung isang lalaking mayaman, binatang lalaking mayaman sa Bible, sa Mark chapter 10, na kung saan itong lalaking to, kasi ang ating Panginoong Hesus, kahit di niyo po ako pinapansin, ang ating Panginoong Hesus, pagkatapos niyang ayusin yung problema ng mag-asawa, nagpagaling siya, maraming tao sumusunod sa kanya. Tapos binless niya yung mga bata, at pagkatapos niya i-bless yung bata, nandun siya sa Judea, babalik na sana siya ng Galilea kung di po ako nagkakamali. May isang humabol sa kanyang binatilyo. At hindi niya alam na mayaman to Ano sabi sa kanya? Lord, mabuting guro. Sabi niya, mabuting guro. Ano sabi ni Jesus? Bakit mo sinasabing mabuting guro ako? Ang mabuti lamang ay ang Diyos. Well, alam naman natin na si Jesus ay Diyos din. Amen? Ang sinasabi dito ng Panginoon, kung gusto mo, okay, susunod na. Now, mga kapatid, nire-repair na itong lalaking mayaman. Lord, tinatanong niya na, paano ba maligtas? Paano ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Alam niyo, sagot ni Jesus, sabi dito sa Mark chapter 10, paki-flash nga po, please. Mark chapter 10, ito yung sagot ni Jesus. You know the commandments, alam mo lahat ng utos. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not, pumipiyok pa, not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Sabi niya, Guro, all this I have kept since I was a boy. At yan yung pinakamalaking tanong. Bakit nga ba nasasayang yung effort natin? Alam niyo kung bakit? Because it became tradition. Yan yung number 1 natin. Number 1 point natin, because of tradition. Nagiging tradition na yung paglilingkod sa ating Panginoon. Now, tignan natin. Sa atin natin, lalo na yung may mga matagal na sa ministry, dumating ba sa point na tinatanong natin yung sarili natin, bakit nga ba ako nandito sa church? Bakit nga ba ako umatid ng heart of worship? O kaya naman sa relationship natin, bakit nga ba kami tumagal ng 5 taon, ng 6 na taon, ng 10 taon? Bakit nga ba kami tumatagal ng ganito? Natanong niyo na ba yan, mga kapatid? Kasi alam niyo po, ang relation, kapag naging tradition, minsan nawawalan ng saysay. Amen? Ang ibig ko sabihin, pinapalitan ng tradisyon yung tunay na essence kung bakit may relationship. Ayaw na ayaw yan ng Panginoon sa tradisyon. Alam niyo kung bakit? Kasi dinadagdag ng tradisyon yung sinasabi ng Panginoon. Naalala niyo nung nagalit si Jesus, yung pinagtataob niya yung mga lamesa dun sa templo, sa labas ng templo, pinagtataob niya, di ba? Kasi may utos ang Panginoon, pero dahil sa tradisyon, kumalap na yung mga magnanakaw. At yan po ang pinakadelikado po sa atin, na kapag nakasanayan natin yung isang bagay na pinapagawa ng Panginoon, minsan na-exhaust ka rin. Minsan nami-miss point natin kung bakit tayo nasa church, kung bakit tayo nasa ministry, kung bakit ito yung pamilya ko, kung bakit nasa ganitong relationship ako. Minsan nami-miss point natin kung bakit nga ba ako pumasok sa trabahong to. Kasi nakasanayan na po natin. At gusto ko pong sabihin, kapatid, na hindi masusukat ng nakasanayan ang kaligtasan. Imagine, sabi doon, bata pa lang po ako, sinusunod ko na yan. Ang tanong, bakit ka nagtatanong pa rin kay Jesus? Kung sinusunod mo rin pala ang kanyang utos.
Alam niyo kung bakit? Kasi kulang ang mabubuti nating gawa. Kulang ang effort natin para pantayan ang standard ng ating Diyos. Gusto ko pong sabihin, mga kapatid, para magkalinawan na po tayo, hindi tayo maliligtas ng pag-attend natin sa church. Ligtas ka na, kaya ka uma-attend. Yan po ang gusto ko pong sabihin. Amen po ba? Ang saseryoso niyo po talaga. Hindi kasi porke nilibre ka ng kape, mahal ka na. Hoy, mga guilty Tapos ang orderin nyo, decaf. Eto na tayo. Alam niyo yung decaf? Decaf pinaglaban. Sayang, no? Sayang. Di ba? Hindi porke nag-e-effort ka, alam mo yun, nakagawian mo na mag-effort, nakagawian nyo na maglabas, tapos ikaw pa yun ang lilibre, pati pamasahe niya, ikaw na rin, pero sa uli, wala pala. Bakit? Kasi ang tradisyon, yan ang nagagawa ng tradisyon, namimiss mo yung point kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, kapatid. At napakagandang tanong ng ating Panginoong Hesus ito. Kasi sabi niya, alam mo yung utos, alam mo yung batas, dito lang po tayo maglalaro. Alam mo yung sinasabi ni Moises, nung naisulat, alam niya lahat. At sinusunod niya pa. Parang yung katabi mo, lagi nag-church. Pero pag tinanong mo, ligtas ka ba? Nag-church. Bless na bless. Bless na bless naman. Okay naman kami ni Pastor. Nagma-my day naman ako. Nag-share post naman ako ng Bible verse. Ang tanong, ligtas ka ba? Nag-share ako ng Bible verse. Di ba? Amen? At kaya po pala, mga kapatid, minsan, nakakapagod. Nakakapagod ang ministry. Yan po ang reality. Pero ang Diyos ay hindi madamot sa pagbibigay ng pag-asa. Nakakapagod pero ang Diyos nagbibigay ng lakas. Yan ang pinakamaganda sa ating Panginoon Na kahit, alam mo, nag-usap kami ni Kuya Mel, ang sakit na daw ng daliri niya. Ang sakit na daw sa daliri. Yung practice pero ginagawa niya pa rin para sa Panginoon. Kung gagawin niya yan para sa tradisyon, malamang susuko na. Pero ginagawa kasi natin to dahil, hindi lang para sa Panginoon, kundi dahil sa Panginoon. Magkaiba yung para sa Panginoon, sa dahil sa Panginoon. Amen? May pinag-uugatan kung bakit ka po nandito. At yun ang gustong puntuhin ni Jesus. May punto kung bakit ka nakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga po, huwag mong sayangin yung pamasahe mo at gas mo nang wala kang natutunan. Amen? Alam mo, sabi ng isang pastor, yung decision making parang sandwich yan. Alam ko, gutom na kayo, kaya ito yung example natin. Parang sandwich yan. Yung sandwich, may tinapay, may palaman, may tinapay. Yung unang tinapay, ito yung na-experience mo yung heart of worship. Sobrang blessed na blessed ka, talagang minayday mo. Yung mayday mo parang parang slide na ng PowerPoint. Sobrang dami. Pero, kung walang palaman, alam mo yung palaman, ito yung decision making mo. Dun sa naranasan mong heart of worship. Dun sa na-encounter mo ang Panginoon. Tapos yung susunod na tinapay, ito na yung paghakbang mo, kapatid. Di ba hindi sandwich niya matatawag yung kung palaman, tama ba? Kung palaman lang nasa ibabaw? Or kung isang tinapay lang? So sayang to, kung hindi po tayo magde-decide na tanggapin ang ating Panginoon. Tandaan niyo po, kapatid, para na ako nag-share ng ng salvation. Totoo naman, lahat tayo mamamatay dito. Yang katabi mo after 100 years, wala na dito yan. Lahat tayo wala na dito. Lahat tayo mamamatay. Ang ending, nasa langit ba tayo o nasa impyerno? Hindi ka maliligtas ng tradisyon. Tandaan niyo po, kapag nakasanayan mo ang isang bagay, walang masama kung nakasanayan mo at talagang
pinopoint mo talaga para sa Panginoon, okay po yun. Pero kung nami-miss point mo na, doon medyo magkakaroon ng problema. Kaya yung iba, sorry po kaya yung iba, ang dali umalis ng church, hindi lang po ng church, ang dali mag-backslide sa Panginoon. Bakit? Kasi itinuturing nila ang ministry na tradisyon. Hindi tayo lumuluhod. Palakad. Lumuluhod tayo para sa Panginoon dahil may relationship po tayo. Hindi tayo lumuluhod ng palakad kasi masakit po yun. Amen? Lahat po tayo may relationship. Imagine, umuwi ka ng bahay, pero hindi kayo close ng tatay mo. Hindi kayo nagpapansinan. May tatay kang inuwi, may tahanan kang inuwian, pero hindi kayo close ng magulang mo. Bakit? Kasi responsibilidad lang ang habol sa isa't isa. Walang relationship. At ganun po ang pinakadelikado sa ating church. Na kung saan, kapag church lang ng church, pero hindi close sa Ama, walang relationship. Pupunta ka ng bahay, diretso kwarto. Kasi hindi kayo close ng magulang mo Hindi kayo close ng kapatid mo Pupunta ka ng church, diretso upo, wala kang kakausapin. Kasi hindi kayo close ng Ama mo Amen? Masyado bang real talk? Medyo i-sugar coating natin ng konti? Tama ba yan, Sid? Medyo natin? Hindi na, okay na, totohanan na, no? Totohanan na, inom mo na ako tubig, Minsan mapapatanong ka Sabi mo, dahil ginagawa mo naman lahat, is this enough, Lord? English pa, no? Is this enough, Lord? Na naibigay ko lahat sa pamilya ko? Is this enough, Lord? Na nagtrabaho ako para sa kumpanyang ito? Is this enough, Lord, na naibigay ko ang buhay ko sa ministering ito? Is this enough, Lord, na yung buong energy ko, binibigay ko sa buong Sunday? Alam niyo, kapatid, kung napipil mo yung emptiness sa puso mo, walang ibang makakakumpleto sa'yo kundi si Kristo. Yan po ang gusto ko pong sabihin. Walang ibang makakapunan sa'yo, hindi boyfriend mo, hindi asawa mo, hindi yung mga bagay na gusto mo, hindi iPhone 17 ang makakapunan sa puso mo, kundi si Kristo. Yung mga kumuha ng iPhone 17 tulad, hindi ako kumuha. Ang daming utang talaga. Feeling mo empty ka, tapos negative pa dahil may utang. Di ba? Si Jesus lang ang makakapunan po sa atin. Hindi mapupuno ang puso mo ng tradisyon, kundi ang ating Panginoon. Amen? Point number 2 natin. So sabi ni Jesus, sinusunod mo lahat ng utos, sabi ng lalaki mayaman, yes Lord, bata pa lang ako, talagang batak na ako dyan. Akin na lang yun Point number 2 natin, why is it going to waste? Because we are focused on false necessity. Yes, kapatid, yan ang problema ng nasa likod mo. Huwag mo na tignan. Inahandle. Tawa kayo, no? Yan ang madalas nating hinahawakan. False necessity. Mga bagay na akala natin mahalaga. Alam mo, sabi dito ni Jesus, sa Mark chapter 10, pwede paki-flash? Flash yung sa toilet. Sabi diyan, Jesus looked at him and loved him. Tuwan-tuwa si Jesus nung sinabi niya, bata pa lang ako, Lord. Talagang sinusunod ko na yan. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack. Padlock. He said, go, sell everything you have and give to the poor. Sabi niya, may isa kang kulang. Bigay mo lahat ng kayamanan mo sa mga mahihirap. And you will have treasure in heaven. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sa ibang translation, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Then, come, follow me. Ito yung sabi ni Jesus ito ang instruction. Yes, sinusunod mo yung mga utos,
sa Old Testament, pero ito ang kulang mo. Bigay mo lahat ng kayamanan mo. At this, the man's face fell. He went away sad. Umalis siya ng malungkot. Because he had great wealth. Yun ang problema pala. Na kahit sinusunod mo, pwede pala mangyari yon, na kahit dedicated ka, may mga bagay ka palang hindi mabitawan. Na kahit committed ka, may mga bagay palang pinapaiwanan si Lord na hindi natin kayang bitawan. Alam niyo po, minsan kapatid, may mga, wala pa naman masyado. May nag-aano po sa akin. Alam mo, may nagbigay sa akin ng regalo. Oo, regalo. Etong relo. May nagbigay sa akin, mga kaibigan ko, binigyan ako ng relo. And meron ding isang kaibigan ko na nagbigay din sa akin ng relo. Alam niyo bakit? Kasi alam nila na gusto ko ng relo. Iniisip ko, kung every month or may celebration every year, kung ang ibibigay sa akin ng relo, sa tingin nyo, hindi kayo magsasawa. Dalawa lang kamay nyo, no? Pero ang relo nyo 20. Kasi yun ang alam na gusto mo eh. Minsan ganun tayo sa Panginoon eh. Yung alam natin na gusto ni Lord, yung alam natin na gusto ni Lord, binibigay natin. Kasi ito yung, minsan template na to eh. Template na ito yung gusto ng Panginoon. Kaya binibigay natin, gusto ni Lord, pray tayo. The question is, tinanong mo na ba ang Panginoon kung ano ang gusto niya? Yes, alam mo na ang gusto ko, relo, pero tinanong mo ba ako ano gusto ko? Kasi yung sapatos ko medyo hindi naman ako nagpaparinig. No? Minsan pag ganun tayo sa Panginoon, na yes, gusto ng Panginoon na naglilingkod tayo sa church, na kumakanta ka, na nag-drums ka, na nasa ministry ka, na nag-share ka ng gospel, pero tinanong mo na ba siya kung ano gusto niya? Kasi minsan sinusunod natin yung alam nating gusto niya, pero ayaw natin bitawan yung gusto niyang pabitawan. Kapatid, naalala niyo yung sinabi ng ating Panginoong Yesus, yung kausap niya yung mga Hudyo at ibang mga Pariseo, teacher of law. Alam mo sabi niya, kung natatandaan niyo to, kakaunti ang dumadaan sa makipot na daanan. Pero ang hangganan, buhay na walang hanggan. Pero maraming dumadaan sa maluwag na daanan, sa NLEX. Maraming dumadaan sa maluwag na daanan, pero ang dulo, kapahamakan. Alam mo, iniisip ko, bakit kaya sinabi ng Panginoon yon? Nung time na yon na kukunti yung dumadaan sa masikip at maraming dumadaan sa maluwag. Alam niyo sabi ng Panginoon, habang binubulay, Lord, anong gusto mo iparating dito? Alam niyo yung pinaparating sa akin ng Panginoon? Hindi ka makakadaan sa masikip na daan kung meron kang mga bitbit. Amen? So, ibig sabihin, kailangan natin magbawas ng timbang. Hindi, joke lang. Medyo mahirapan tayo doon. Doon muna tayo sa bitbit. Mga baggage muna tayo. So, ibig sabihin, mga kapatid, kaya pinapadaan tayo ng Panginoon sa masikip na daanan na ang dulo ay kaligtasan kasi gusto ng Panginoon iwanan mo yung mga bagay na pinapaiwan niya. Amen? Kasi doon sa maluwag na daanan, kahit magbus ka pa, kasi laki ng NLEX yan, lahat pwede mong dalhin. Kasi maluwag eh. Pero hindi eh. Ang patungo sa langit, masikip na daanan. May mga bagay tayong dapat bitawan. Hindi lang yung ego, yung anger issue natin, yung pride na puso natin. Hindi lang po yun. In fact, si Peter, yung mismong lambat na punong-puno ng isda, pati yung 2 bangka, pinaiwanan ng Panginoon. Kasi bakit? May mga bagay talaga tayo na pinapaiwan ng ating Panginoon. At gusto ko pong sabihin, mga kapatid, hindi porke nakatulong sa season mo last year, sabi natin yung mga circle of friend natin,
Hindi porke sila yung nakatulong sa last season mo, sila na rin yung makakatulong sa next season mo. May mga kaibigan talaga na pinapabitawan ng ating Panginoon. Yan po ang reality. May mga trabaho talaga na pinapaiwan ng ating Panginoon. Yan ang reality. May mga ugali talaga tayo at karakter na pinapabitawan na ng ating Panginoon kasi hindi na makakatulong sa next season natin. At tignan niyo po itong verse na ito. Pinapabitawan na ng Panginoon yung yaman mo. Kasi hindi mo na yan kailangan kapag sumunod ka kay Kristo. Naalala niyo yung sabi kanina ni Pastor Jan, naalala niyo yung sinend ni Jesus ng tagdadalawa, yung kanyang mga disciples? Sabi, di ba, huwag na kayong magdala. May mga bagay talaga na dapat tayong iwan sa paglilingkod. And guess what? Kung ano yung pinapahalagaan mo, yun pa yung gustong pabitawan ng ating Panginoon. Minsan kapatid, ang ating Diyos may papabitawan sa iyo na hindi lang medyo mahalaga, kundi yung sa tingin mong pinakamahalaga sa puso mo. At gusto ko pong sabihin, kapag green light na, usad na. O di ba? Guilty tayong lahat. Kailangan talagang mag-move on eh. Kapag nakita mo nang hindi na pula, kapag green na, kailangan mo talagang umusad na. Bakit? Kasi pipituhan ka nung nasa likod. Bubusinahan ka nung nasa likod kapag hindi ka pa umaandar. Hindi tayo makaka-move forward kung laging mabigat yung dala-dala natin. Ito, favorite ko tong example eh. Halimbawa, imagine niyo may dala akong itlog. Nakikita nyo? Hindi, di ba? May dala akong itlog. Isipin po ninyo, kaya nyo bang hawakan yung itlog sa loob ng 1 buwan? Nang walang tigil Kahit naliligo ka, hawak mo yung itlog. At tutulog ka, hawak mo yung itlog. Kakain ka, hawak mo yung itlog. Magtatrabaho ka, hawak mo yung itlog. Lahat hawak mo yung itlog. Di ba kahit magaan siya, kung lagi mong hawak, sa gabal. Amen? So may mga bagay talaga na akala natin magaan, pero sa gabal talaga. Hindi kasi porke nasanay ka na sa bigat, kalooban na ng ating Panginoon. Kapatid, baka hindi na season yung pinagdadaanan natin. Baka cycle na yan. Amen? Alam niyo pinagkaiba ng season tsaka cycle? Kapag season, dumadaan lang sa buhay natin. Kapag cycle, paulit-ulit na yan ang problema mo. Paulit-ulit na yan ang pinagdadaanan mo. Mabibreak lang natin yung cycle sa tulong ng ating Panginoong Yesus. Kasi may pinapabitawan ng ating Diyos. Amen? So minsan, titignan din natin ang ating Panginoon. Tatanungin din natin siya na, Lord, kailangan pa ba to? Alam niyo po, sa decision making, lagi ko to sinasabi sa interpretation, sa preaching. Yung harapan po natin, yan yung POV mo, punong-puno yan ng opportunities. Pero hindi porke marami kang opportunity, lahat yon kalooban na ng Panginoon. Hindi porke mabuti, kalooban ng Panginoon. Hindi porke maganda sa paningin, kalooban na ng Panginoon. Minsan kapag pumasok tayo sa isang bagay, hindi na tayo makalabas. Kasi natrap na tayo ng cycle. Una pa lang, pinapabitawan na ng ating Panginoon. Amen? Kaya minsan, exhausted tayo sa ministry Kasi dedicated ka naman, pero hindi mo talaga magawa, hindi mo talaga mailabas yung full potential mo kasi may bagay na masakit sa'yo. May bagay na iniisip-isip ka pa. Hindi mo ma-all out yung paglilingkod mo kasi alam mo na may pinapabitawan sa'yo si Lord. Masyado bang real talk? Sabi ni Sis Judy, bro, may mga bago, medyo mo lang ng konti. Hindi, walang bago-bago dito.
Meron talagang kinakausap ang ating Panginoon, kapatid. At gusto kong sabihin na hindi porke sumusunod, willing. Sabi sa Isaiah, paki-flash nga po, mga kapatid, nagsiselfie sila. Sabi sa Isaiah chapter 1, verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kinakausap niya dito si Isaiah. Sabi niya, kung willing ka at sumusunod, dalawa, willing at sumusunod. Kasi pwedeng sumusunod ka, pero may kilala ba kayong ganon? Sumusunod naman pero nagdadabog. Yeah. Alam mo yung naghugas lang ng plato, family problem na. Nag-post, family problem, di ako makakapunta ng Bible study. Naghugas ako plato. Di ba? Kasi hindi porke sumusunod, willing na, kapatid. Ang tinutukoy po natin dito, yung puso po natin. Kung willing ka bang iwanan yung mga bagay na pinapaiwanan ng ating Panginoon? Bakit? Inuulit ko, kapag pinapaiwanan ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo na kailangan sa next season ng buhay mo. Uulitin ko ulit. Kapag pinapaiwanan ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo na kailangan sa next season ng buhay mo. Kasi ang kailangan mo lang talaga, ang Panginoong Jesus. Relevant ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng season. Kasi hindi nagbabago ang Diyos. Hindi katulad ng ex mo yan na nagbabago-bago. Si Lord hindi nagbabago. Hindi porke galit ka, galit si Lord. Hindi porke napapagod ka, pagod na si Lord. Hindi porke malungkot ka, malungkot si Lord. Hindi porke wala ka ng pag-asa, wala na rin pag-asa si Lord. Ibahin natin ang Diyos natin. Ang Diyos lang ang kailangan natin sa lahat ng season. Amen? Next natin, last point na. Sabi ko siya, saglit lang to eh. Now, why is it going to waste? Because of a misplaced heart. Alam niyo mga kapatid, may kilala rin ako sa Bible. May kilala ako sa Bible na isang taong mayaman din. Pero ito mas matindi to. Hindi lang siya mayaman. Sa kanya rin pinamahala yung buong Israel. Apakatindin tong taong to. Hindi lang siya basta mayaman, hari siya ng Israel, yung buong Israel and then napakatalino ng taong ito. Guess what? Sino? Si Haring Judea. Sino? Si Haring Moises? Sino? Parang di kayo sigurado. Nagbabasa kayo Bible? Isang haring mayaman at napakatalino. Pinakamatalinong tao na naitala sa Biblia. Solomon! Alam nyo, nakakatawa itong taong to kasi katulad siya ng isang lalaking mayaman, lalo na sa dulo. Last part na to Etong haring ito, pinagpala siya ng ating Panginoon na kung saan sabi ng ating Panginoon sa kanyang panaginip, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Imagine, kausap mo ang Panginoon, tapos tatanungin ka, ano gusto mo? Yung iba dyan, iPhone 18 kung meron na. Gusto ko yumaman ako, magkaroon ako ng lote sa Tagaytay. Lahat, di ba? Ang sarap siguro maranasan na tanungin ka mismo personal ng ating Panginoon na kung ano ang gusto natin. Pero alam nyo, nakakatawa itong si Haring Solomon. Kasi alam nyo sinabi niya, instead na yaman, mapatay yung kanyang mga kaaway, alam nyo kung ano sinabi niya? Gusto niya ng karunungan. At natuwa ang ating Panginoon, blessed na blessed sa kanya. Talagang grabe yung karunungan na meron siya. Pero habang tumatagal, marami siyang napagtagumpayan na laban. Mga kapatid, tignan niyo po yung sequence. Una, binigyan siya ng karunungan at binless ng Panginoon. At hindi lang po yun doon natapos. Unti-unti pa siyang binless ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy, non-stop yun. At lahat ng kaaway niya, hindi niya lang basta natalo. Nakasundo niya rin. Kasi
Grabe yung pera niya Yumaman talaga siya ng matindi. Grabe yung mga ginto niya. Kulang sa isang ganto kalaki yung templo niya. Yung ginto na meron siya. Ganun siya kayaman. But sadly, habang siya ay tumatanda, habang siya ay naglilingkod, habang siya ay nagpapakasaya sa blessing na binigay sa kanya ng Panginoon, dumating din sa point na napalitan na ang Diyos sa kanyang puso. May kilala ba kayong ganun? O baka tayo yun? Na minsan sobrang galing na natin, pero habang tumatagal, napapalitan na pala si Lord sa puso natin. Sabi dito sa 1 Kings, paki-flash nga kapatid, 1 Kings chapter 11 verse 9, sabi diyan, the Lord became angry. Basahin niyo po ito Dito ko lang ito nabasa. The Lord became angry with Solomon. Why? Because his heart had turned away from the Lord. Nagalit ang Panginoong Diyos. Bakit? Kasi tumalikod na ang puso ni Solomon. Imagine, ang dami nilang pinagsamahan ng Diyos. Pero dumating sa huli, na tumalikod siya sa Panginoon. Sabi dito, from the Lord, the God of Israel, pinakilala pa ng author, yung Diyos ng Israel. Parang sinasabi na, yung Diyos na nagligtas kila Moises, yun ang tinalikuran ni Solomon, who had appeared to him twice. 2 beses siyang kinausap mismo personal ng ating Diyos. Pero ano nangyari? Tumalikod talaga siya. Alam niyo po nakakatuwa dito, habang binabaybay ko to, ang hirap na pala kumbinsihin nung taong nakapag-decide na. No? Ang hirap na payuhan yung taong nakapag-decide na. Minsan nagpapayo ka, pero wala na, decided na siya Nakatalikod na talaga yung puso niya May mga ganun tao. At nakakatuwa, at kung iisipin natin mabuti mga kapatid, sobrang blessed ni Solomon na binigyan siya ng pagpapala ng Panginoon na karunungan. Pero nakalimutan ng puso. Kasi alam niyo po kapatid, kahit puno pa ng karunungan yung isip natin, kung si Lord nakikisiksik sa puso natin, baliwala rin. Sayang. Sayang yung napakagandang talent. Sayang yung napakatalino. Sayang yung punong-puno ng karunungan kung si Lord nakikisiksik sa puso. Amen? Sayang. At doon naggalit ang ating Panginoon. Sabi niya, alam mo sabi niya, dahil sa ginawa mong yan, paghihiwalay-hiwalayin ko yung 12 tribes at isa lang ang ititira ko. Yung 12 tribes, pinagpala talaga ng Panginoon yun Pero dahil sa ginawa ni Solomon, may pinalakas ang Diyos na hukbo na kung saan nawasak yung Israel. Pero alam niyo maganda? Alam niyo ito maganda Hindi yun ginawa ng Diyos sa time ni Solomon. Alam mo kung saan niya ginawa? Nung time na namatay na si Solomon, doon niya binagsak yung sumpa na binitawan niya. Bakit kaya ganon? Bakit kaya hindi pa pinarusahan ng Panginoon si Solomon kahit na nagkasala siya that time? Bakit kaya sa tindi ng pagtalikod ni Solomon sa Diyos, hindi niya pa rin tinigil yung pagpapala? Bagkos, hinintay niya munang mamatay bago niya parusahan. Alam niyo, habang sinisiyasat ko to, kaya pala minsan, kahit nagkakasala tayo, lalo na kapag nasa ministry, tandaan niyo po to kahit nagkakasala tayo, tuloy-tuloy pa rin yung ministry. Bakit? Kasi may great purpose ang ating Panginoon. Kahit na nagkasala tayo,
Mas malaki ang plano ng Diyos sa pagkakasala mo, kapatid. At gusto ko sabihin na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano natin. Na kahit pangit yung plano natin, si Lord gagawa ng ikabubuti natin. May great purpose ang ating Panginoon. Ano yung great purpose niya dito kay Solomon? Alam mo yung sinabi niya? Next verse natin. Sabi niya, paki-flash po, kapatid. Sabi niya dito, sabi niya, nevertheless, hindi yan dito. Nevertheless, for the sake of David, your father, pero dahil sa tatay mo, I will not do it. May purpose kasi ang Diyos. Kasi ang Panginoon, tapat sa kanyang pangako. Natutuparin niya pa rin yung pangako niya, kahit na nagkakamali tayo. Minsan, mga kapatid, pwede po ba tayo tumayo? Alam natin na may mga times na gusto nating sumuko. May mga times na ayaw na natin. Pero si Lord, tuloy pa rin yung kanyang plano. Bakit? Kasi hindi misplace ang puso ng ating Panginoon. Hindi porke nagkamali tayo, nagkamali na ang Diyos. At gusto kong sabihin na hindi porke makasalanan ka, nagkamali na si Lord na likain ka. Mabuti pa rin ang ating Diyos sa buhay natin. Tignan nyo, nandito ka pa rin. Buhay ka pa rin. Pinagpapala ka pa rin. Kung titignan, kung ipa-flash natin dito sa TV lahat ng ginawa nating kasalanan, wala tayong mukhang maiharap. Lahat nakita ng Diyos sa atin. Pero andito ka, blessed na blessed. Bakit? Kasi mas malaki ang pagmamahal ng Panginoon kaysa sa pagkakamali mo. Mas malaki ang grasya ng Diyos kaysa sa kasalanan mo, kapatid. Di ba natin na-appreciate na kahit hindi natin nagampanan yung pinapagawa ng Panginoon, siya yung magre-rescue para tapusin yung bagay na hindi natin natapos. Mabuti ang ating Diyos. And gusto kong sabihin, after 1,000 years ng pagkamatay ni Haring Solomon, merong isang hari, merong isang hari na napakatalino din at napakayaman ang biglang sinilang. After 1,000 years ng pagkakamali ni Solomon, a new king came to this world. Ang ating Panginoong Jesus. Na kung saan hindi siya katulad ni Solomon, na hindi siya katulad ni Solomon at hindi siya katulad ng lalaking mayaman, na hindi kayang iwan yung yaman. Gusto ko sabihin, kapatid, si Lord, kaya niyang iwan yung yaman niya. Kaya niyang iwan yung 99 para matagpuan ka. Kaya niyang hubarin yung kanyang pagka-Diyos para bihisan ka. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Mahal ka ng Panginoon eh. Mahal tayo ng Panginoon. Imagine, pwedeng hindi ka naman likain. Pwedeng wala ka naman talaga. Pwedeng hindi tayo nag-e-exist lahat. Kahit na alam ng Panginoon na magpe-fail tayo. Pero siya pa rin yung gumawa ng paraan para maligtas tayo. Hindi ka lang basta nilikha. Tinubos ka pa ng dugo ng ating Panginoong Jesus, kapatid. Si Jesus yung na-misunderstood para ma-justify ka. Si Jesus yung nahubad para mabihisan ka. Si Jesus yung napako sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ka ng kagalingan. Si Jesus yung nilatigo. Si Jesus yung naging alipin para maging malaya ka. At lahat ng ito ay dahil sa ating Panginoon. Kapatid, dahil sa biyaya ng ating Diyos. Kung ano man yung bagay na hindi natin nakumpleto, tinapos na ng ating Panginoon. Hindi tayo kakapit sa kilos natin eh.
Hindi tayo kakapit sa kung anong kaya natin. Kakapit tayo kay Kristo. Kasi Lord, patawad. Kung minsan yung puso ko na nawawala sa align, nami-mispoint ko yung paglilingkod ko. Pero salamat sa inyong biyaya, nandito pa rin ako. Patawad kung minsan mayabang ako, Lord. Patawad kung ma-pride ako, Lord. Pero salamat dahil ikaw ang Diyos na nagpakumbaba.